ang rich spoiled brat at ang kanyang poging bodyguard. Isang akda mula sa panulat ni Miss Honeyhearts. Ang unang kabanata. Lacey's POV. Magandang umaga, Ma'am Lacey. Napangiti ako sa pagbati sa akin ng mayordoma ng Mansyong Zamora nang masalubong ko ito sa may veranda. Binati ko rin ito. Magandang umaga naman, Manang Isay. Nag-breakfast ka na ba? Ihahanda ko na ang pagkain ninyo, Ma'am. Umiling ako. Okay lang, Manang. Di pa naman ako gutom eh. I glanced at the wristwatch I was wearing at nakita kong alas 7 pa lang naman ng umaga. Ang daddy po pala? I asked. Maaga pang umalis, may overseas flight daw ngayong araw. Naalala kong bigla. Oo nga pala. Anyway, sanay naman ako sa mga business ventures ni Dad abroad kaya nga may mga pagkakataon na biglaan ang punta niya ron at urgent. Di na nakapagtataka. Umatras ako at babalik na sana sa itaas kung nasaan ang kwarto ko nang may mapansin akong hindi pamilyar at tila bagong mukha ng matikas na lalaking pirming nakatayo sa gilid. Bahagyang kumunot ang noo ko at muling binalingan si Manang Isay. Sino naman siya? Di ba ang mahigpit na bilin ay bawal magpapasok dito ng kung sino-sino? Hindi ko makita ang mga mata nito dahil may suot itong itim na sunglasses at tila hindi gumagalaw sa kinatatayuan. Pero parang may hint ako na sa likod ng itim na mga salamin sa kanyang mga mata ay tinitingnan at sinusuri din niya ako. He was wearing an all-black suit. Lalaking lalaki. Matangkad at parabang ang seryoso ng tindig. I focused on his facial features. Di talaga siya familiar sa akin, pero in fairness, walang pores isang mukha niya. May katangusan ng ilong. Di naman yung sobra at masyadong tangos na tangos. Katamtaman lang, and I must say it suits him so well. His lips were perfectly shaped and full. They have a natural rosy hue, giving them a soft and at the same time rough appearance. They were just the right balance of plumpness and definition, making them incredibly alluring. Overall, his lips were a true work of art, adding an extra touch of charm to his already seemed to be handsome face. Well, hindi naman ako makakajudge agad-agad dahil hindi ko pa nakikita ang buong mukha niya unless he would remove that sunglasses at sa mga mata magkakaalaman. But anyway, except sa mga mata na nakatago, kung pagbabasehan ng kanyang tindig at kisig ng katawan, katamtamang kayumanggian ng balat, at maapil na itsura, siguro nga talaga ay masasabing gwapo siya. Pero teka lang, hindi yun yung point eh. Ang punto dito ay kung sino siya at paano siya nakapasok. Mahigpit na bilin ng daddy sa lahat ng nangangalaga dito sa bahay na bawal magpapasok ng kung sino-sino lalo na't hindi kilala. For our safety! Kaya ang tanong, paano nakapasok ang isang yan dito? Oo nga pala. Siya si Marcus. Siya ang napili ng dad mo para maging bagong bodyguard mo. What? Ano? Anong sabi mo, Manang Isay? Pakiulit nga po. Did I just hear it right? Bagong bodyguard ko? Oo, iha. Hindi ba nabanggit ng daddy mo sa'yo bago siya umalis? Kinailangan niyang kumuha ng bagong bodyguard na magbabantay sa'yo. At para din naman ito sa seguridad mo, Ma'am Lacey. Nag-isip ako at naalala kong oo nga pala at nasabi niya sa akin yan nung nakaraang gabi na huli kaming nagkausap at nagsabay over dinner. Pero di ko naman masyadong pinansin dahil akala ko di siya ganun kaseryoso sa sinabi niya. Like, hello! Ilang beses na nangyari na mismong hinahire na niyang bodyguards ang sumusuko sa akin at sa kamalditahan ko? Well, inaamin ko namang medyo brat ako, but that's with people I don't like, and obviously, ayoko sa mga bodyguards. Buntot kasi ng buntot kahit saan ako magpunta eh. Pakiramdam ko wala akong freedom o privacy man lang kapag laging may nakasunod sa akin. I don't like them around, seriously. Kaya lahat ginagawa ko. Para lang talaga kusa silang bumitaw at mag-resign sa pagtatrabaho kay Dad bilang bodyguard ko. Dalaga ako. I'm only 23, kaya sinong matutuwa na pakiramdam mo, di mo nagagawa ang mga gusto mong gawin, na para bang wala kang kalayaan dahil bantay sarado ka ng mga taong nakapaligid sayo. Hindi ko na malayang naglakad na pala at ngayon nasa harapan ko na ang lalaking sinasabi ni Manang Isay na bagong bodyguard ko daw. Good morning. Ako si Marcus, 25 taong gulang, at ako ang magiging bodyguard mo simula ngayong araw. Sana ay magkasundo tayo. He wore no smile at formal niyang sinabi sa kanaglahad ng kamay sa akin.
Cold na tiningnan ko siya pababa sa kamay niyang naghihintay sa ere na tanggapin ko. Hindi ko tinago ang disgust ko habang tinitingnan lang ang kamay niya. Anong akala niya? Magiging friendly ako sa kanya? A big no! Naintindihan naman niya ang pagiging unfriendly ko at napapahiya may ibinaba na niya ang kamay niyang hindi ko tinanggap. Ma'am naman. Ani man ang isay na para ding napahiya para kay Marcus. I didn't mind her though. Alam ko namang sanay na yan sa kamalditahan ko. Kitang-kita kung bahagyang nag-smirk ang lalaki sa harapan ko at mahinang sinabi ang mga katagang, Tama nga ang sinasabi nila, Bratinella. tinarayan ko ito. May sinasabi ka ba? Hinarap niya ako at umiling siya. I looked at Manang Isay. I will talk to Dad about this. Alam naman niyang ayaw na ayaw kung may bubuntot-buntot sa akin kahit saan ako magpunta eh. Pero, Iha, gusto lang ng daddy mo na safe ka. Alam mo naman ang mga banta sa buhay ninyo, lalo na noong mga nakaraan, di ba? Pwes, kaya ko ang sarili ko. Hindi na ako bata. Hindi ko kailangan ng poprotekta sa akin. Ang kailangan ko ay ang freedom ko. Nang buong buo, na magagawa ko ang alinmang gustuhin ko, na makakaalis ako at pupunta sa kahit saan ko gustong pumunta nang walang iintindihing nagbabantay sa akin. Napabuntong hininga si Manang Isay. Walang balak na makipag-argumento sa akin dahil kapag sinabi ko, yun na yun at pangangatawanan ko na. I calmed myself down at muling binalingan ang lalaki. May dala ka bang mga gamit at damit mo? Kung meron, ihanda mo na dahil sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay aalis ka na rito. Kalmado lang nasabi ko, ngunit sa mababa at mariin na tono. Hindi naman sa nagbabanta ako, pero parang ganoon na rin. At least, di ba aware siya? Hindi ikaw ang magsasabi tungkol sa bagay na yan. Formal at cold niyang sagot. Halos malaglag ang pangako sa naging tugon niya. Really? Ang lakas ng loob na sagutin ako ng pabalang, ha? I couldn't believe it. Napapaismid na lang tuloy ako. Ang kapal ng mukha. Imbes na magsalita pa ako, ay napagdesisyunan ko na lang na umakyat sa itaas at bumalik sa kwarto ko. Nakakaasar, ha? Nasa pintuan na ako ng kwarto nang mapansin kong may nakapin na note roon. Kinuha ko nga at binasa. Mula pala kay Daddy ito. Hello, sweetie. I got you a new bodyguard. Huwag ka na munang magreklamo, okay? Para din naman ito sa'yo at sa safety mo. Ayokong may mangyaring masama sa'yo habang wala ako riyan kaya kailangan mo talaga ng bantay. And don't try to oppose it, darling. Mapapagod ka lang at magsasayang ng energy mo ay hindi ko pa aalisin si Marcus diyan. Don't worry, magaling siya. He's well-trained and he has a good reputation in keeping and securing his work. He can surely keep you safe from people trying to harm us. Trying to harm you. I love you, Lacey, my dear. Be a good girl, okay? I could just roll my eyes after reading that. Alright, sweet ang daddy, pero hindi ko pa rin talaga matanggap na may bubuntot-buntot na naman sa akin. They know how much I despise being guarded na para bang hindi ko kaya ang sarili ko. I hate it so much. Holding the note in my hand, I opened the door, and I was about to step inside when suddenly, a strong hand held my shoulder and pushed me in. Sa sobrang lakas niya ay siguradong kung hindi niya ako hawak ay natumba na ako at napasalampak sa sahig. What the F? Nang galit na harapin ko ito'y pakiramdam ko lahat ng dugo ko sa katawan ay umakyat sa ulo ko nang makita kung sino ang malakas ang loob na gumawa nito sa akin. Ang walang hiya. Si Marcus! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata. Weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Ang ikalawang kabanata. What
the heck are you doing? Nasisiraan ka na ba? At sinong may sabi sa'yo na pwede kang pumasok dito sa kwarto ko, ha? Trabaho ko na siguraduhing ligtas ang bawat sulok ng lugar na pinupuntahan mo. Baliwalang sagot niya saka naglakad na para mag-inspeksyon. Inspection my ass! Wala na siyang sunglasses na suot ngayon, kaya hayagan ko nang nakikita ang pares ng kanyang mga mata. May pagkasingkit pala ang mga yon. Damn it! Not that bad to be very honest. Eh? Pero bakit ba yon ang mga nakikita ko? Ano ka ba naman, Lace? Come back to your senses. Huwag kang maakit sa kagaya niya. Remember? He's a complete threat to your freedom. Mariin na saway sa akin ng pag-iisip ko. Napakurap-kurap ako ng mga mata ko at hindi makapaniwalang sinundan siya. Seryoso? Naglalakas loob talaga siyang suyurin ang kwarto ko? Kwarto ko to! Walang ibang pumupunta rito kundi ako lang, kaya bakit hanggang dito sinusundan mo ako? Hindi siya sumagot. Pinagbubuksan ba naman ang drawers ko tapos ay halos isa-isahin sa pagbuklat ang mga libro sa bookshelves ko. He had this tracing or detecting device or whatever you call it. Basta yun na yun. And he was using it to scan my stuff to detect kung may mga dangerous o may mga kahina-hinala ba sa mga yon. Hindi mo ba alam o kilala man lang ang salitang privacy, ha? Baliwalang tinapunan lang niya ako ng saglit na tingin. Sa uri ng trabaho ko, hindi privacy ninyo ang pinakamahalaga sa amin kundi buhay nyo at seguridad ninyo. Seguridad, my ass! Naibulalas ko sabay rolyo ng mga mata ko. This is freaking annoying. Lalo pa akong naalarma nang walang pakundakan siyang pumunta sa may tapat ng kama ko at isa-isang pinadaan sa mga unan ko ang detecting device na hawak niya. Hindi ko na talaga kaya to. This is too much. Bago pa niya madampot ang kumot ay tumayo ako sa harap niya mismo at iniharang ang mga kamay ko sa daraanan niya. You cannot do this to me. You simply can't do whatever you want in my room. Akmang lalampasan lang sana niya ako pero lintek lang talaga at bigla ba naman akong nadulas at na out of balance kaya napatili tuloy ako. Miss Lacey! Nag-aalala namang aniya, sabay pulupot ng matipuno niyang braso sa aking balakang upang hindi sana ako matumba. But it was already too late. Tumama na ang likod ko pabagsak sa kama ko. And the worst thing was, dahil hawak-hawak niya ako ay nadamay tuloy siya sa pagkakatumba at hayun. Ngat nasa itaas ko siya habang magkalapit ang mga mukha namin sa isa't isa at konting galaw na lang ay maglalapat na ang mga labi namin. Kanino kaya yung naririnig kong tambol ng puso? Sa kanya ba or sa akin? He stared into my eyes. We locked gazes for a fleeting moment, until his eyes went down to my lips. Bago pa man ako tuluyang maakit o magpatangay at mawala sa matinong pag-iisip ko'y malakas na tinulak ko siya sa kanyang dibdib. Dahilan para mapatayo na siya ng tuwid at bahagyang lumayo sa akin. Ako na may mabilis na tumayo na rin at tumakbo sa kabilang side ng kama palayo sa kanya. Iniharang ko pa ang aking mga braso sa dibdib ko upang takpan ang katawan ko dahil ayokong maabuso niya ako. Yak! Manyak ka! Pagsasamantalahan mo pa yata ako sa sarili kong kwarto eh. Naihilot niya ang kanyang kamay sa kanyang sentido na para bang joke ang sinabi ko. Sa inis ko'y nahuli ko ang isang unan at tinapon yon sa kanya. Pero sadyang mabilis talaga ang reflex niya at walang kagatul-gatol na nasalo niya. Iyon gamit lang ng isang kamay niya. I pointed a finger on him and threatened him. I will call Dad and tell him about this. I will let him know what you just did to me. I'm sure you're out after this. Tiningnan at pinanood lang niya ako na para bang hindi man lang siya natitinag nang makitang kinuha ko ang cellphone ko mula sa bedside table at mabilis na tinawagan si Dad. And thankfully, the old man immediately picked up. Yes, my dear princess. Nabasa mo na yung note na iniwan ko sa door mo? Have you finally met Marcus, your new bodyguard? Don't forget what I told you in the note. Behave, okay? Sweet na bungad niya pagkasagot pa lang ng tawag. Dad, paalisin niyo siya dito. Please lang po, Dad. Parang batang nagmamaktol na sabi ko. He faked a cough. Alam mo namang ginagawa ko to para masiguradong ligtas ka, di ba?
Remember the other day na nanganib ang buhay mo, ang buhay ko, and the horrific previous times na muntik na talagang malagay sa peligro ang mga buhay natin dahil sa trabaho ko at sa negosyo natin. Mahinang napabuntong ako. Alright, how could I forget those times na muntik na nga akong mapahamak dahil sa mga nagtatangka sa buhay namin o ginagamit ako para i-threaten si Dad? Noong nakaraan na sinasabi niya, may nakitang bomba sa likod ng sasakyan ko pagkagaling kong mag-shopping sa mall. Di sumabog kasi di naman talaga balak pasabugin yon nung kung sinong Poncio Pilatong naglagay roon. Tinatakot lang si Daddy at nakareceive daw siya ng text message as a warning na kapag hindi tumigil sa pag-i-investigate si Dad sa kasong malalaking illegal business owners ang babanggain niya, ay ako raw, na nag-iisang anak nito, ang pag-iinitan ng mga hinayupak. Last month naman ay muntik nang maambush si Dad after he attended a party of a friend. Buti na lang at alerto ang mga tao niya at hindi siya hinayaang mapahamak. These were just a few of the many cases na ng threat sa buhay namin ng mga nakakabangga niya sa korte at mga husgado. At dahil palagian ng may mga threat sa amin, parang nasanay na lang kami. I just learned to live with it. Hindi na ako natatakot dahil ayokong sayangin ang kabataan ko na nabubuhay lang sa takot at pangamba. Whatever happens, happens. Basta nagawa ko ang mga gusto kong gawin at wala akong pagsisisihan na mga hindi ko nagawa sa pagtanda ko dahil natakot ako. Si Dad kasi ay kilala bilang isang reputable lawyer. Wala siyang sinasanto, walang pakialam kung gaano ka big time ang babanggain niya basta ba maipanalo niya ang cases ng kanyang clients. May-ari din siya at founder ng isang law firm na pinatayo niya rito sa Pilipinas na kalaunay nagkaroon ng iba't ibang branches locally and even internationally. Kilala siya at tinitingala bilang magaling na abogado at businessman for running his high-standard law firm business. Pero Dad, alam niyo ba ngayon lang ay nangahas ba naman siyang pumasok dito sa kwarto ko? You wouldn't believe it, Dad. Ang kapal po talaga ng mukha niya. Princess, calm down. I think you're just overreacting to things. No, hindi, Dad. I'm 100% sure na nagsasabi ako ng totoo. Gusto niyo po ng proof? Gusto niyong makita? Nandito siya ngayon. Walang pakundakan kung iniharap ang phone ko kay Marcus para kunan siya ng litrato. Napaangat lang siya ng tingin sa akin, but he didn't seem to mind at all. Nisend ko kay Dad ang picture. See? Diba? Ang kapal talaga. Lakas ng loob. Sino ba siya sa inaakala niya? Nakaapak lang siya dito sa mansyon ay akala niya kung sino na siya at may karapatan na siyang pumasok sa bawat silid na gustuhin niyang pasukin lalo na dito sa kwarto ko. Diba? Oh, how I hate him. Natawa pa nga ang loko na para bang naaaliw pa siya sa pagsusumbong ko sa kanya. Lacey, you cannot hate the person you just met. Come on, Dad. I already do at the very moment. I shrugged my shoulders, looked at Marcus, then rolled my eyes in irritation. Well, bakit hindi mo muna kilalanin siya? Baka naman mabait talaga siya at nauunahan ka lang ng judgment mo kaya ganyan ang reaksyon niya. Why not try to make him a friend? Diba may kasabihan nga na make your friends close and your enemies closer? Friend? Ha! I laughed in pure sarcasm. No, imposible yon, Dad. Ako, makikipag-friend sa isang bodyguard? Just no! Napasinghap siya na medyo nalungkot at seryoso na. Dahil ba isa lang siyang bodyguard at sa tingin mo hindi siya kasing yaman mo kaya hindi mo siya ka-level? Ganun ba, Lacey? I rolled my eyes more. This is seriously getting frustrating. Dad, wala akong sinasabing ganon. This has nothing to do with the life status or whatever shit you call it. Ayoko sa kanya dahil ayoko ng bodyguard. Period. Once again, he just let out a sigh. Ito pa, Dad. Alam mo ba muntik na niya akong pagsamantalahan? In my own room? In my own bed? See? Diba ayaw niyo akong mapahamak? Mapagsamantalahan? Paano mo naman nasabi yon, Iha? I glanced at Marcus and I could see na nakataas ang isa niyang kilay habang pinakikinggan ang pagsusumbong ko kay Dad. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari. His reaction seemed shocked and scandaled. Nariyan pa ba siya ngayon, Iha? I need to talk to him. Binigay ko sa lalaki ang phone ko. Matagal na tinitigan niya ako sa mga mata bago kinuha ito at kinausap ang Daddy. Hello, Mr. Zamora. Totoo ba ang sinabi ng anak ko? Pagsasamantalahan mo siya? He sighed and explained his side of the story.
Siyempre, POV niya yan kaya wala siyang kasalanan dyan. Ganun ba? Dad's voice on the line was still serious after he told his side. I glared at the man. Nagmamalinis. Yes, sir. Pero kung ang anak niyo lang po ang pakikinggan ninyo ay maiintindihan ko po at kung gusto niyo akong umalis na dito. Napatingin ako bigla sa kanya. Oh my gosh, aalis na siya? Oh my gosh, that's just so good. And excited na ako. Oh my gosh, I can't even wait to watch him leave this house already. Wala po akong magagawa roon. Pagpapatuloy ni Marcus. Igagalang ko ho anuman ang maging desisyon ninyo, Mr. Zamora. No, you're not going anywhere, Marcus. Halos mapanganga ako sa sinabi ni Dad. Hindi niya pa rin pala paaalisin? Dad added. Stay there at bantayan mo ang anak ko. Panatilihin mo ang seguridad niya. That's the deal. Marcus politely nodded, kahit hindi naman niya rektang kaharap ang kausap. Now kindly give back the phone to her. And Marcus handed it to me. Halos padabog ko pang kinuha iyon mula rito. Daddy, you're still letting him stay in spite of him recklessly going into my room and invading my privacy? Iha, listen. Part of his job is to secure na walang kahit ano ang makakapagpahamak sa'yo, and that includes searching your room and your stuff. All for your safety, and it's an order. Sumusunod lang din siya sa patakaran at sa tawag ng kanyang trabaho, sana ay maintindihan mo iyon. But Dad? At tungkol naman doon sa sinasabi mong, muntik ka na niyang pagsamantalahan? I heard his side. It was an accident. Hindi sinasadya. Walang may gusto. He just wanted you safe, so he prevented you from falling on the floor, at hayun na nga, imbes na sa sahig ka bumagsak at mabagok yung ulo mo. Sa kama ka tumama at nagkataong hawak ka niya, kaya nadamay siya sa pagkakatumba mo. I could picture it as a complete accident scenario. You're only exaggerating your side of the story because you want to get rid of him so fast, aren't you? Napabuntong na lang talaga ako. Alright, so, ako nang talo dito. Alright. Bahagyang naisabunot ko pa ang aking kamay sa aking buhok. Frustrating. Nakakainis. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a Itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata. day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Ang ikatlong kabanata. Lacey Bess. Mira! Masayang sinalubong namin ng best friend kong si Mira ang bawat isa ng isang araw na namasyal siya dito sa amin. Galing kasi yan sa Switzerland eh. Nagbakasyon doon ng may halos isang buwan din kasama ng buong pamilya niya, kaya medyo matagal-tagal din na hindi kami nagkita. Last week lang sila nakauwi ng Pilipinas, at ito na nga, nagchat siya sa akin kahapon na gagala raw siya dito sa amin. Kaedad ko lang si Mira, at kaibigan ko ito simula pa college. Saka siguro, mas mabait lang siya ng konti sa akin, at aminado ako sa bagay na yon. Cheerful kasi personality niya, tipo bang friendly. Ako, aloof at untouchable yata tingin ng mga tao sa akin, kaya karamihan ay intimidated. Pero bahala na sila. Ang importante ay may kaibigan pa rin naman ako. Excitedly ay magyayakap na sana kami kung hindi ba naman may isang epal na humarang sa mismong gitna namin ng kaibigan ko. Marcus stood firm and looked at Mira na para bang sinisiyasat niya ang kaibigan ko. Pero imbes na mainis tulad ko'y namamangha pangang napangiti ang loka ng tila nabighani sa taglay nitong kagwapuhan. Teka, sino naman itong gwapong to? Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Marcus sa narinig. Feeling! Inis na umirap nga ako. Don't tell me, new bodyguard mo? Patuloy na pang-iintriga ni Mira. Pinagkrus ko na lang ang mga braso ko. Ano bang nakaka-starstruck diyan? Oo, aminin na nating matangkad siya, matipuno, gwapo. Pero hello, hindi ko pa rin siya feel. Pumalatak si Mira. I knew it! Sabi ko na nga ba eh. Pero in fairness ha, ang gwapo talaga ng bodyguard mo ngayon, sis. Mira, wag mo nga masyadong pinupuri yan sa harap niya. Mamaya lalaki pa ulo niyan lalo eh. Eh bakit? Totoo naman ha. Pangangatwiran pa nga ng bruha.
Marcus grinned and tilted his head in confidence. Binalingan niya ang kaibigan ko. Pasensya na, ma'am. At kailangang dumaan ng maigi sa inspeksyon ang bawat bisitang pumupunta dito at nakaka-interact ni Miss Lacey. Palakaibigang sabi nito kay Mira. Noon na uminit ang ulo ko sa sinabi niya. What? You're inspecting her? Ang sinasabi mo ba'y pinaghihinalaan mo ang kaibigan ko na sasaktan o gagawan ako ng masama? Ang sarili kong kaibigan na kilala at kasama ko for several years? Angal ko sa kanya. Ang sinabi ko'y bawat bisita. Ibig sabihin lahat kailangang dumaan sa inspeksyon. Walang exempted. Cold at formal na sagot naman niya. Akmang magsasalita pa ako nang inunahan na ako ni Mira para wala ng gulo pa. Ano ba kayo? Hindi naman kailangang mag-away eh. Saway nito sa amin, tapos ay kinausap ako. Relax ka lang, te. Okay? Okay lang ako. Noon pa naman, sanay na ako sa mga protection measures around you. At bilang kaibigan mo, naiintindihan ko ang mga yon. Kaya wag na mainit ang ulo, okay? Carry lang talaga to, sis. Promise, I don't mind. Napabuntong na lang ako. Kaya love ko ang isang ito eh. Ang bait. Napakalawak pa ng pangunawa. Pakiramdam ko nga in another life ay ate ko talaga siya. Or kapatid ko siya. Not biologically, but by the heart. At binigyang permiso din niya si Marcus. It's alright, I understand. No worries. The man nodded. Salamat kung ganon. Pinabuksan niya ng bahagya ang sling bag ni Mira at ni-check ng hawak niyang detecting device at pagkatapos ay sa dala-dala naman nitong paper bag na malamang ay pasalubong nito sa akin galing Switzerland. Clear. Marcus declared. Thank you for your cooperation. Sure, kung kasing pogi mo ba naman, aray! Kinurot ko na nga ng mahina sa tagiliran. Kulite! At ang filingero ay ngumisi lang sa kanagkibit balikat at binigyan na kami ng espaso na makapag-usap. Alam mo ang pilya mo, porket gwapo yung tao. Marahang saway ko sa kanya. Hey naku naman girl! Kung ganun ba naman kapogi ang magi-inspection sa akin, baka nga araw-arawin ko na pagpunta dito sa inyo. Naglakad na nga lang ako paupo sa couch dito sa veranda. Pero joke lang no, papaubaya ko na muna yon sa'yo kasi feeling ko mas bagay kayo. Patuloy niya sa kasumunod na sa akin. Ewan ko sa'yo, kung ano-anong pinagsasasabi mo. Binigay niya sa akin ang pasalubong niya. O ito nga pala, pasalubong ko sa'yo. Ngumiti ako at binuksan ito. Imported chocolates. Nagpasalamat ako at niyakap siya. Hindi kalaunay nagpatawag ako ng merienda para sa aming dalawa. At habang ngumunguya siya ng chichirya, ako na may abala sa pag-i-scroll sa iPad ko. Te, busy-busyhan ng peg? Ano bang tinitingnan mo dyan? Ano pa nga ba? Saglit ko siyang tiningnan tapos ay muling nag-scroll sa iPad. Eddie finding ways on how to get rid of the new bodyguard. Alam mo, salbahe ka rin talaga eh, no? At hindi naman ako na-inform na ngayon mo lang nalaman. Nagpatuloy na nga lang siya sa pagkain, samantalang ako ay may nadiskubring isang interesanting bagay. Uy, ano yan? Ano yan? Patingin! Anticipated na anya. I looked at her and grinned. I think I just found out something interesting. Uy, baka kung ano na yan, ha? I bit my lower lip and double-checked the details of the account na ini-stalk ko sa Facebook. Legit account nga ito ni Marcus na bodyguard ko. Siya nga ito. Pinakita ko kay Mira ang screen. Account ni Marcus yan? Eh, bakit mo ini-stalk? Type mo ba siya? Hay nako, ikaw talaga. Kunwari ka pang nagpapasuplada effect sa harap ng tao, pero trip mo din pala. Hindi. Tingnan mo profile picture niya. Yeah, si Marcus nga yan and he's with a girl. And then she realized something. Teka, he's with a girl. Ibig sabihin ay taken na siya? I zoomed the screen to get a clearer view ng dalawang taong nasa litrato. They were sitting on a home settee. Nakaakbay si Marcus sa babae at pareho silang magiliw na nakangiti habang nakatingin sa camera. The woman had obvious distinct physical features, including almond-shaped eyes that slant upwards, a flattened facial profile, particularly the bridge of the nose, and a small mouth, which can make the tongue appear larger. She had small ears and a short neck. Malamang! Tingnan mong maigi. Parang may problem sa face ng girl, no? Yun bang parang may depekto? Ay, oo nga, sis. See? Natatawang umiling ako. Hindi ko in-expect na ganyan pala mga tipo niya. Ang baba ng standards ha. Papatol na nga lang, dun pa sa may depekto. Can't he find a better woman around? Yung maayos at walang problema. Kung sa bagay,
No wonder wala siyang ka-taste-taste. Uy, ito naman. Grabe ka na sa kanya, girl. Eh bakit? Totoo naman ha? Look oh, wala talaga siyang taste pagdating sa babae. Patuloy ako sa pagtawa na para bang sasakit ang tiyan ko kakatawa habang nakatingin sa picture sa screen. Si Mira ay hindi nakitawa bagkus, ay umiling lang na para bang hindi niya maintindihan kung anong nakakatawa at ganito ang reaksyon ko. Tumatawa pa rin ako nang biglang may nag-fake cough mula sa likod ko, kaya pareho kaming nagulat ni Mira. Halos matapon ko pa nga ang aking iPad kung hindi ko lang nahawakang maigi ito. Oh my gosh. Napasinghap at tensed si Mira. Ako naman ay sininghalan si Marcus. Ano ba? Ba't ka ba nanggugulat ha? Simpleng nagkibit balikat siya. Ni hindi ko napansin ang lungkot sa mukha niya. Kanina ka pa ba riyan sa likod ko? I asked. Hindi alam kung ba't nauutal at kinakabahan. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa malayo. Pumirmi nga ako at mainit na naman ang ulo ko. Akala ko ba'y pagiging bodyguard lang ang papel mo dito? Hindi ko alam na tsismoso ka din pala. Nakikinig ka sa usapan na hindi ka naman kasali. Hindi niya pinansin ang patutsada ko at bagkus ay nilapag sa mesa. Sa harap namin ang dala niyang plate ng sandwich na pinapakuha ko kay Manang Isay. Nagpasuyo sa akin si Manang Isay na ihatid ko to dito sa inyo dahil may ibang ginagawa pa siya. Nagpa-request ka ng sandwich, diba? Ayan na. Oo nga pala. Shit. Pagkatapos niyang gawin iyon ay dumiretso na siya at naglakad-lakad sa yard para mag-monitor doon. Tinanaw namin siya. Feeling ko, sis, narinig niya. Ikaw naman kasi Laitin ba naman yung girlfriend ng tao? Nakatalikod na sa amin si Marcus habang naglalakad ito. Ramdam kong tila may kung anong kumurot sa dibdib ko. Nakukonsensya yata ako sa mga sinabi kong hindi maganda. Pero nagkibit balikat na nga lang ako. Bahala siya riyan. Hayaan mo na. Yun lang ang nasabi ko at pilit na inalis sa isipan ko ang kung anong pakiramdam na nais magsumiksik sa utak ko. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a Itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata. weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Ang ikaapat na kabanata. Noong mga unang araw nakakaya ko pa at natitiis ko pa mga pangingialam ni Marcus, pero noong mga ikalawang linggo na niya, noon na ako tuluyang parang sasabog sa sobrang pagkakasakal dahil sa paghihigpit at pilit niyang pagkokontrol sa buhay ko. Ultimo mga kakainin ko ay kailangang dumaan muna sa buwisit na scanner niya. Lahat ng galaw ko ay binabantayan niya. Kulang na lang pati pagdudumi ko, at kung may threat ba sa dumi ko ay imo-monitor din niya. It was frustrating because I was totally losing my freedom. Hindi lang yan, naramdaman kong sobra na. Sobra-sobra na talaga. Nang may pagkakataong hindi niya ako pinayagang lumabas dahil magkikita sana kami ni Mira at gagala. Hindi ba naman ako pinayagan dahil delikado pa raw ang lumabas kaya hayon, nag-away kami at galit na galit ako sa kanya. Nang isang gabi naman ay tatakas sana ako para mag-party at magwalwal. Kahit na anong ingat ko, nahuli pa rin niya ako. Hayon at umiiyak akong bumalik sa kwarto ko nang hindi nakakaalis. I felt suffocating. Totally suffocating sa pinagagagawa at sa overprotection ng lahat sa akin. Lalo na ng Marcus na yon. I don't actually need it. I don't need their overprotection. What I want is my freedom and to enjoy my life. Badly. Yon ang gusto ko. Kaya nang sumunod na araw, walang pakialam akong bumaba habang bihis na bihis. Aalis at gagala ako at walang sino man ang makakapigil sa akin. But as expected, nariyan na naman ang epal para panghimasukan ako sa gusto kong gawin. I was about to get into the car, nang bigla ay sumulpot na naman siya to destroy my mood and my entire day. You can't go.
he firmly said. Aalis ako at hindi ikaw ang magdedesisyon para sa akin. Akmang aalis na ako pero hinarang niya ang daraanan ko. I glared at him. This is too much. Hindi ko hahayaang kontrolin mo ang buhay ko. Sino ka sa inaakala mo? Di hamak na bodyguard ka lang. My life is my life, kaya hayaan mo ako sa gusto kong gawin. Get out of my way. Pero hindi siya nagsalita at ang mas nakakagalit ay ayaw niyang umalis sa pagkakaharang sa akin. Tumaas na boses ko. I said get out of my way. Pero hindi man lang siya natinag. Bastusan pala ang gusto niya. E di sige, pagbibigyan ko siya. Sa sobrang inis ko, naalala ko tuloy yung tungkol sa nakita ko sa social media profile picture niya. At yun na ang naisip kong sunod na ibato sa kanya. Palibhasa kasi ipumapatol ka sa may depekto kaya pati ang utak mo'y nagkadepekto na rin. Natigilan siya at nagulat sa sinabi ko. Ano? Hindi ka makasagot, di ba? Kasi totoo, ang hilig mo'y babaeng may depekto kaya pati ikaw ay nahawa na rin. Bumuntong siya at tila pinigil ang sarili sa pag-usbong ng matinding galit. Sa akin ka galit kaya ako ang insultuhin mo at huwag kang mandamay ng ibang tao. Mahina ngunit napakalalim ng tinig niya. It was almost a warning which I didn't mind at all. O bakit? Hindi ba totoo? Hindi ka na nahiya? Naka-profile picture pa sa social media mo? Wala na bang ibang babaeng pumapatol sa'yo at sa may depekto ka pa talaga napunta? Naputol ako nang marahas niya akong kinabig padikit sa kanyang katawan. His muscled arm wrapped around my waist and pulled me so close to him. Nagulat syempre ako at hindi alam kung papaano akong magre-react. Para bang nakuryente ang buong katawan ko lalo na't mahigpit na nakapulupot ang matipunong braso niya sa baywang ko. But that was only for a fleeting moment. Nang makabawi ako ay tinangka kong kumawala sa pagkakapulupot niya sa akin. Ngunit sadyang malakas siya at hindi niya ako hinahayaan. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Hanggat hindi ka nagtatanda, hindi kita bibitawan. Alam mo ang dapat sa'yo ay maturuan ng leksyon eh. Anong ibig mong sabihin? Bago ko pa man matapos ang sinasabi ko'y, naramdaman kong siniil na niya ng halik ang aking mga labi. A kiss of punishment. Sa pagkabigla ko ay hindi ako nakagalaw kaagad, ngunit saglit lang iyon at pinilit kong maitulak siya palayo. Sa pagkakataong ito'y nagtagumpay ako. Hinawakan niya ang labi niya. Ako na may hinawakan ang labi ko sa galit ko sa kanya lalo na sa kanyang ginawang kapangahasan. How dare you! I was about to give him a hard slap on his face but he was too quick and caught my hand instead. Kung ako lang ay matatanggap kong pagsabihan mo ako ng kung ano-ano. Pero ibang usapan kapag nandamay ka't ng insulto ng taong ni hindi mo nga kilala. Anya, ang kapal talaga ng mukha niyang pangaralan ako. Of all people, siya pa lang ang nakagawa ng ganito sa akin. Pangahas siya. Bitawan mo ako, ang kapal ng mukha mo. Singhal ko sa kanya. Nagpumilit akong bawiin ang kamay kong hawak-hawak pa rin niya. Pero sadyang nagmamatigas siya. Bitawan mo, sabi ako! Sa wakas ay binitawan din niya ako. Marahang hinilot ko pa ang kamay ko. Dahil medyo kumirot iyon sa higpit ng pagkakahawak niya kanina. I glared at him, almost crying in frustration and anger. Nobody dared to do this to me. I'll make sure you're gonna pay for this a big time. Hindi siya natinagman lang. Douchebag, son of a bitch! Sa labis na pagkagulat ko'y walang pagdadalawang isip na muli niyang marahas na hinaklit ang baywang ko padikit sa kanyang katawan at ginawaran ng mas mapagparusang mga halik ang labi ko. Hinampas ko ang dibdib niya. Pero tila walang epekto yon sa kanya, bagkus ay walang hirap na hinuli lang niya ang mga palapulsuhan ko upang hindi na ako makagalaw pa. Nang tumigil siya'y, hindi pa rin niya binibitawan ang baywang ko habang intense na nakatitig siya sa mga mata ko. Nagbago na pala ang isip ko. Kahit sa akin ay hindi ko na pahihintulutang pagsabihan mo ako ng kung anong nakakainsultong mga bagay. Sabi niya. I cried. Bastard! And again, he claimed my lips in punishment. Wala na akong magawa. Napakalakas niya at hawak-hawak niya ako. Anong laban ng slim kong katawan sa malaki niyang katawan? May I just remind you, Miss Lacey, every insulting word na sasabihin mo sa akin, ang magiging katumbas ay mapagparusang halik. Naiintindihan mo ba? Pinanlisikan ko siya ng mga mata. I hate you! Oh, as I've expected. Walang sagot niya saka pinakawalan na rin sa wakas ako. Damn you! He grinned devilishly. Mukhang gustong-gusto mo yata ng halik ko Hindi kita masisisi. Marami ng babaeng nakapagsabi.
Addictive talaga ang mga halik ko. The heck? Ang kapal talaga. Masyadong feeling. Taas ng tingin sa sarili. Bahagyang umatras ako at dinuro siya. I will see to it that you're out after this. You're so out. Hindi ako titigil hanggat hindi ka napapatalsik mula dito sa mansyong ito. Nagkibit balikat lang siya at hindi sineryoso ang banta ko. I will put you into your place. Patuloy ko. Actually, it was the other way around. I had put you in the right place where you should be, you brat. What? What did he just call me? A brat? Pinigil ko ng magsalita ng hindi maganda sa kabila ng matinding inis ko sa pagtawag niya sa akin ng brat dahil natakot akong baka totohanin nga niya ang sinabi niyang kapag ininsulto ko pa siya ay parurusahan na naman niya ako sa pamamagitan ng mga halik niya. Nagmadaling nagmartsya na ako paalis at pabalik sa loob ng bahay habang pinapahid ng kamay ko ang mga labi kong ilang beses niyang hinalikan. Talagang napakalakas ng loob niya. Siya pa lang ang nakakagawa nun sa akin, and I really hated his guts. Naglalakad na ako sa hagdan para tunguhin ang kwarto ko'y hindi pa rin maawat ang inis ko, dagdagan pa ng hindi maintindihang abnormal na ritmo ng aking puso. Siguro dahil yon ang first kiss ko. It was my freaking first kiss ever. Na kinuha niya sa ganoong paraan. How dare he? Nasa may panghuling baitang na ako ng hagdan, nang ma-out of balance bigla ako kaya napasigaw na lang ako sa gulat at takot bago nahulog at nagpagulong-gulong pababa. The good thing was naging mabilis ang utak ko at hindi pa nakakarating sa gitna ay nakakapit ako sa hamba ng hagdan para hindi ako tuluyang gumulong hanggang sa pinakababa. Lacey! Sigaw ng nag-aalalang si Marcus ang pinakaunang narinig ko at mabilis na sinaklolohan ako. Binuhat ako nito sa mga bisig niya, and I had no choice but to wrap my arms around his nape for a support. Dinala niya ako sa baba at pinaupo sa couch sa living area. May masakit ba? Tanong niya kalaunan. Tumango ako. Hinawakan ko ang balakang kong tumama pati na ang paa kong nanakit. Niluhod niya ang isang tuhod niya sa harapan ko at pinatong ang paa ko sa may isang hita niya para tingnan kung may sugat o naging bali roon. Medyo nailang pa nga ako nung una. Huwag ka na munang magalaw. Tinitingnan ko ng maayos ang paa mo. Kalaunan ay binigyan niya ito ng soft massages. Soothing, I must say. And it was very effective to replace the pain with a relief feeling. Tinititigan ko siya habang tila expert siya sa ginagawang pagmamasahe. Ngayon ko mas na-appreciate ang kakisigan niya. He is such a real man, no doubts. Narealize ko nga rin na sa kabila ng mga away at hindi magandang sagutan namin kanina, nang makita niyang malalaglag ako sa hagdan at kailangan ko ng tulong ay hindi pa rin siya nagdalawang isip to come to my rescue. Nariyan na naman ulit ang pagtambol ng puso ko sa hindi maipaliwanag na ritmo. Nang matapos siya sa pagmasahe sa aking paa, ay naupo siya sa tabi ko. Umusod ka ng kaunti at tumalikod ka sa akin. Anya. Ha? Wala na akong nagawa nang siya na mismo ang gumawa noon para sa akin. Marahan at maingat na pinatalikod niya ako mula sa kanya. Tila na magneto akong sumunod na lang, at mas lalo naman nang magsimula siyang masahein ang aking bandang balakang. I could just close my eyes softly and almost moan in pleasure as he was doing the massages masterfully. Ang sarap. Walang nagsasalita ni isa sa amin sa kalagitnaan ng pagmamasahe niya sa balakang at likod ko. Para bang ayoko nang matapos ang sandaling to kasi ang sarap talaga sa feeling ng pagmamasahe niya. Soft, soothing, and expertly, lalo pa akong tila nahihilo ng maramdaman ang mabangong hininga niyang tumatama sa aking batok at leeg. Hindi ko man siya nakikita dahil nasa likod ko siya, pero ramdam ko ang pagtaas-baba ng kanyang mga balikat. I even heard his intense breathing. Para bang nababaliw ako na nawawala sa katinuan ng pag-iisip. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin pero isa lang ang alam ko. Gusto ko ang pakiramdam na ito. Gustong-gusto ko ang ginagawa at kasalukuyang pinararamdam niya sa katawan ko. But my bubble was cut short nang walang ano't-ano'y bigla niyang tinigil ang ginagawa at tumayo siya ng tuwid habang nakapamaywang na tinalikuran ako. Nakaramdam ako ng labis na pagkabitin. May problema ba?
Conscious kong tanong sa kanya, nagtataas ba talaga ang kanyang mga balikat? It was like he was having a hard time with self-control. Nang humarap siya sa akin ay galit na sininghalan niya ako, bagay na ikinagulat ko at hindi inaasahan. Kailangan ba talagang umabot sa ganito? I looked at him confused. Anong sinasabi niya? Kailangan mo ba talagang gawin ang ganito kasukdulan? Ganun ka na ba talaga kadesperadang mapaalis ako dito sa mansyon? Kaya kahit ang saktan ng sarili mo'y kaya mong gawin? I was taken aback. Ganun ba talaga ang akala niya? Na sinadya kong magpahulog sa hagdan para saktan ang sarili ko at mapatalsik siya dito sa bahay? Oo, masungit ako. Pero hindi naman ako ganun ka-vain para mag-self-harm just because I wanna get rid of anyone. I wanted to tell him that. Pero hindi ako makasingit dahil galit na galit siya. Grabe ka, Lacey. I thought you're more than this. I thought you're a smart woman. Pero mali yata talaga ako ng inakala. Ouch! Ang sakit naman! Nasaktan ako sa patutsada niya kaya imbes na sabihin ang totoo at itanggi ang mga akusasyon niya ipinili kong sakyan na lang ang mga yon. Tutal ay nahusgahan na rin niya ako, di ba? Kaya ituloy-tuloy na natin. Oo! Totoo yon! I hated you so much that I wanted you gone and I was so desperate to do anything kahit saktan pa ang sarili ko. Mapaalis ka lang dito. He stared at me. I drew my face closer to his for emphasis as I continued to spit sharp words. Kung kailangan kong ulitin ang magpahulog at magpagulong-gulong sa hagdan, gagawin ko. Kung kailangang pati kutsilyo ay isaksak ko dito sa aking dibdib, kaya ko ring gawin, all for the sake of helping my dad get back to his senses and fire you. He was pained. I could see it in his eyes. Bigo at bagsak ang mga balikat na tumangu-tangu siya. Alright then, hindi mo na kailangang gawin ang mga yon. What? Natigilan ako. Anong ibig niyang sabihin? Hindi mo na kailangang saktan ang sarili mo dahil kusa na akong aalis. You wanna get rid of me? Sige, aalis ako, Lacey. Bibitawan ko na ang pagiging bodyguard mo. But then again, huwag mo na lang ulit sasaktan ang sarili mo. I wanted to celebrate that finally I heard the words I wanted to hear. Pero bakit ganun? Bakit parang ang bigat? Bakit parang hindi ko kayang magsaya deep inside gayong sa kanyang bibig na mismo nang galing na aalis na siya? Looking at his pained eyes and facial expression, which he couldn't hide, bakit parang suddenly I wanted to withdraw my hurtful words? Bakit parang mas gusto kong bawiin na lang lahat ng mga sinabi ko at sabihin sa kanya ang totoo na hindi ko naman talaga sinadya ang pagkahulog sa hagdan at mas lalong wala akong intensyong mag-self-harm para lang mapaalis siya? It was like looking at him pained me even more. Ang bigat talaga sa pakiramdam. Anong nangyayari dito? Ano yung narinig kong sumigaw na boses kanina? Ikaw ba yon, Miss Lacey? Ani man ang isay nang maabutan kami dito sa living area. Nahulog po ako sa hagdan man ang isay. Mabigat na sabi ko. Ano? Kamusta ka naman? May masakit ba sa'yo? Ipapatawag ko na ba ang private doctor ninyo, ha? Diyos ko, patawarin mo ako, iha! Naliligo pa kasi ako kanina kaya akala ko ay kung ano lang. Hindi ko alam na nahulog ka na pala sa hagdan. Hindi man lang kita nasaklolohan. Halos mangiyak-ngiyak ito sa pagsisisi. Kumalma ho kayo. Ayos lang ako at wala namang masakit sa akin. Besides, nariyan naman ho si Marcus. Mahinang sabi ko sabay sulyap kay Marcus. I was just giving the credit to where credit was due. Yon naman kasi ang totoo. Marcus was there and he came to my rescue. Nagsasabi lang ako ng totoo. Samantalang nakatanaw lang naman siya sa malayo na parabang ang lalim at seryoso ng iniisip at makikita ang matinding sakit ng loob sa kanyang mga mata. Marcus let out a sigh bago binalingan si Manang Isay. Manang Isay, kayo na ho ang bahala sa alaga ninyo. Aalis na po ako at hindi na po ako ang magiging bodyguard niya. Muling nabigla ang may katandaang Ale. Ha? Pero bakit? Bakit biglaan naman yata? Tiningnan niya ako. Alam ba ito ng daddy mo? Ako na hong bahalang magpaliwanag kay Mr. Zamora. Pag-aako ni Marcus. Hayaan mo na siya, Manang. I said coldly while looking neither at them. Finally, I couldn't even wait to feel free.
I pretended to be happy and excited despite my voice getting broke dahil sa nagbabadyang mga luha. Sige na ho, kukunin ko na ang mga gamit ko. Hindi na rin ho ako magtatagal. Yon ang huling sinabi ni Marcus bago na tuluyang naglakad palayo sa amin. My tears rolled down my cheeks as I watched him walk away with a heavy heart. I should be happy, right? Aalis na sa wakas ang taong gusto kong umalis dito sa bahay. Pero bakit ganito? Imbes na magdiwang at magsaya, ginugupo ng matinding lungkot ang puso ko. Itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata. Ang ikalimang kabanata. Finally, time to enjoy my freedom nang wala nang bubuntot-buntot sa akin saan man ako magpunta at wala nang magdidikta sa mga gagawin ko. Walang pakialam akong pumunta sa mall mag-isa. Shopping roon, shopping dito, gala roon, gala dito. Hi, I missed my freedom so much at napakaganda talaga ng feeling na parang nakawala sa hawla. But the enjoyment was cut so shortly nang bigla ay magkagulo sa loob ng mall. Sa eksaktong mall kung saan naroroon ako. I was choosing a good gold necklace in a branded jewelry shop nang bigla ay may mga putukan kaming narinig. Somebody pulled my hand, kaya halos mapasigaw ako sa gulat at takot. Pero parang may malaking relief akong naramdaman nang mapagtanto kalaunan na si Marcus pala ang humila sa akin. Shh! He put his forefinger into his lips to gesture to me to keep quiet, and that I didn't need to be afraid. May hawak siyang baril sa isang kamay niya, and he was very attentive sa mga kaganapan sa paligid, na para bang isang pagkakamali o isang pagkakalingat lang ay may mangyaring hindi maganda. Nakipagpalitan siya ng mga putok sa mga kalaban at nagtakbuhan kami. Nagtakbuhan din mga tao sa mall sa sobrang takot. Maging ako man ay takot na takot, but Marcus ensured he protected me with all his might. He didn't mind covering and almost making his body a shield, all to just make sure I would be safe at hindi ako magkakaroon ng anumang tama o galos. Naging sobrang bilis pa ng mga pangyayari at natagpuan ko na lang na magkahawak kamay kaming tumatakbo habang hinahabol kami ng mga masasamang loob. When I asked him kung sino sila, Marcus said na ito ang mga taong gusto akong kuhanin. Probably to make me a bait against my father. Ako ang target ng mga halangang bituka dahil gagawin nila akong pananggalan laban sa sarili kong ama para sa kanilang masasamang interes. Dahil nga nagkakagulo at hindi ko na halos malaman ang gagawin, I found myself entrusting my life to Marcus. Na para bang sa mga sandaling yon ay nakadepende ang buhay at kasawian ko sa kanyang mga kamay. At nakita ko kung gaano siya kaseryoso na protektahan ang buhay ko. Hindi niya ako basta-bastang pababayaan na lang na makuha ng mga gustong kumuha sa akin. Hanggang sa labas ng mall at tinatakas, nilalayo niya ako sa mga kalaban, ay walang humpay ang pagtakbo namin at kung saan-saan kami nakakarating. Palitan pa rin ng palitan ng mga putok ng baril. He never ever let go of my hand. Nang nasa pinakadulo na kami at wala na kaming matatakbuhan dahil napapagitnaan na kami ng mataas na tulay at mga kalabang ngising-ngisi habang chill na naglalakad palapit sa amin dahil wala na nga kaming matatakbuhan. Except of course kung pipiliin namin ni Marcus na magpahulog sa mataas na tulay at ang kababagsakan ay siguradong malalim at malamig na tubig. Our chance of survival was no longer even at least 50. Marcus, anong gagawin natin? Natatakot ako! Papalapit na sila! Nanginginig na tanong ko habang nakakapit sa braso niya. Hindi mo naman ako ibibigay sa kanila, di ba? Tinago niya ako sa likod ng makisig niyang pangangatawan. A clear sign na handa siyang makipagpatayan at hinding-hindi niya ako ibibigay sa mga gustong kumuha sa akin. Hindi. Hindi kita ibibigay sa kanila. Huwag kang matakot. Nandito ako at hindi kita pababayaan. Magtiwala ka lang sa akin, Lacey. Tumango ako. Somehow, his words of assurance made me feel a little relieved. Pero hindi talaga magtatagal ay mahuhuli na kami at papalapit na sila. Ilang hakbang na lang at abot kamay na nila kami. Marcus, ano nang gagawin natin ngayon? Nariyan na sila. He held my hand so strongly and squeezed it. Nagkatitigan kami. Huwag kang matakot, Lace.
Sundin mo lang ang sasabihin ko at hindi ko hahayaang makuha kanila. Tumango ako, buo ang tiwala sa kanya. Tumalon ka na. Sunod pa niya, nanlaki ang mga mata ko sa hilakbot. Ano? Naibulalas ko. Tiningnan ko ang tubig sa baba at mas lalo akong nanghilakbot sa takot. Ayoko, natatakot ako! Wala na tayong oras, Lace. Tumalon ka na. Umiling ako. Hindi, ayoko. Ang lalim diyan at baka malunod o mabagok pa ako. Hindi ako tatalon. Ah! Sa sobrang gulat at takot ko'y napasigaw na lang ako nang bigla niya na lang akong tinulak. Dinig ko pang pagmumura ng ilan sa mga humahabol sa amin bago ako tuluyang bumagsak sa malalim na tubig. Buti na lang at marunong akong lumangoy kahit papaano. Sinikap kong palutangin ang katawan ko sa malamig na tubig. May narinig pa akong putukan ng mga baril doon sa itaas. Kumalabog lalo ang dibdib ko. Si Marcus. Lalo akong natakot ng sunod-sunod na magpaputok sila ng baril dito mismo sa may tubig at buti na lang ay nakapagtago ako sa malalaking batuhan. Nang makaabot ako sa pampang ay patuloy akong nagtago sa likod ng malaking bato at iyak ako ng iyak habang nanginginig sa sobrang takot. Ano na kayang nangyari kay Marcus? Ang akala ko kanina nang tinulak niya ako ay katapusan ko na. Ngayong nakaahon ako sa tubig, mukhang hindi pa rin yata talaga ako makakaligtas dahil alam kong hindi titigil ang mga siraulo hanggang sa mapasa kamay nila ako. Laking gulat ko at sisigaw na sana ako nang maramdamang may tumapik sa balikat ko, pero nabitin ang dulo ng bibig ko ang pagsigaw ng tinakpan ng lalaking nasa likod ko ang aking bibig upang hindi ako makasigaw. Nagpumiglas ako para kumawala, pero malakas siya't hindi niya ako hinahayaan. Lacey, ako to. Anang mariin, ngunit mahinang tinig ng lalaking nasa likod ko. Noon ko nakilalang si Marcus pala ito. Ang laking pasasalamat ko at tila nakahinga ako ng maluwag. Binitawan na niya ako. Humarap ako sa kanya. Halos maluha-luha ako nang makita siya. Katulad ko'y basang-basa din siya na malamang ay lumangoy sa tubig matapos na tumalon mula sa tulay. Lace. Hinawakan niya ang kamay ko. Sinampal ko nga. Aray, ba't mo naman ako sinampal? Nabibiglangan niya. Ba't mo naman ako itinulak? Alam mo bang takot na takot ako, ha? Akala ko katapusan ko na kanina. Naiiyak na sabi ko. Malungkot siyang humingi ng paumanhin. Patawarin mo ako, Lace. Wala na kasi akong ibang maisip na ibang paraan kanina para mailigtas ka mula sa kamay ng mga asungot na yon. Kaya tinulak kita dahil alam kong mas may tsansang maliligtas ka kapag tumalon ka sa tubig kaysa ang mapasakamay ka nila. Kung natakot kita ng husto sa ginawa ko, buong puso akong humihingi ng kapatawaran sa'yo. Buong suyo at napakasincere niyang sinabi. Parang hinahaplos ang puso ko. Ang kasunod kong namalayan ay walang pagdadalawang isip na niyakap ko na siya. Isang mahigpit at mainit na yakap. Ramdam ko ang pagkabigla niya sa ginawa ko kaya hindi kaagad siya nakagalaw. Pero sa kabila noon ay nagpapasalamat ako sa'yo. Nagpapasalamat akong kahit hindi naging maganda ang pagtrato ko sa'yo. Kahit pinagsabihan kita ng kung ano-ano at ininsulto pa kita. Dumating ka pa rin at hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako na iligtas ako sa mga gustong dumukot sa akin. Salamat talaga, Marcus. Naramdaman ko ang mainit niyang pagtugon sa aking yakap. Huwag na muna nating isipin ang mga yon ngayon, Lace. Hindi ito ang tamang oras at panahon para doon. Ang importante sa ngayon ay maiuwi kita sa mansyon ng ligtas ka at buhay. At ipinapangako kong kahit na anong mangyari, hindi kita pababayaan. Mas lalo kong gustong yakapin siya at huwag nang kumawala pa sa yakap na ito kahit kailan. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata. Weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before